Emosyonal ang rider na ito habang hinihingi ng traffic enforcer ang kanyang lisensya dahil sa paglabag umano sa no entry sign. Lumipat pa ang dalawa sa kabilang kanto para doon mag-usap. Tumayo ang rider at kitang hinahanap na ang pitaka. Bumuno nito ng 200 piso na hinihingi umano na enforcer para hindi na matiketan. Ang pangungutong iniimbestigahan na ng opisina ng Roads and Traffic Administration ng Cagayan de Oro City. Sinuspindi na ang enforcer na wala pang pahayag. Hindi basta-basta ang gustong magpatumba. Aligasyon nito ng mayor ng Sharifa Guac, Maguindanao del Sur na nakaligtas sa pananambang. Hulikam ang pagpunteriya sa kanyang sasakyan gamit ang rocket-propelled grenade. May report si June Veneracion. Parang war zone sa Sharifa Guac, Maguindanao del Sur umaga ng January 25. Mula sa minivan, may bumabang lalaki nakargado ng rocket-propelled grenade o RPG. Inasinta ang likuran ng isang SUV. Bulletproof pala ang SUV. Nalulan si Sharifa Guac Mayor Ahmad Mitra Ampatuan. Nakaabante pa ang SUV at nagkaputukan. Huminto ang SUV sa isang kalsada at muling nagkaputukan. Inambos. Ligtas si Mayor Ampatuan, pero sugatan ang dalawa sa kanyang security escort. Tumakas sa mga suspect na nasa minivan. Pero naabutan ng mga pulis at sundalo. 3 suspect ang patay kabilang ang nagpaputok ng RPG na si alias Raprap. Nakatakas ang driver ng minivan. Batay sa investigasyon ng PNP, lahat ng 4 na suspect ay magkakaanak. Ini-establish po nila, ma'am, yung pong kanilang pag-establish ng motibo. Kumukuha sila po ng mga ebidensya kung ito po ay mga hired killers. Inaalam din kung paano nagkaroon ng RPG ang suspect na nagpaputok nito. Nalumabas ding may 3 warrant of arrest sa iba't ibang kaso gaya ng murder. Nakita po sa initial investigation na kung bakit po gumamit ng posible ng RPG dahil alam po nila na bulletproof po ang sasakyan. Kung ito ay tinamaan ng solid, mag-iiba po ang kwento ng nangyaring insidente po. Pinasisiyasat ng Malacanang ang pananambang. Kinukondena po ng Pangulo ang nangyaring yan. At dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Sa utos ng liderato ng PNP, bumuo na ng Special Investigation Task Group para imbestigahan ang ambush at matukoy kung sino ang mga nasa likod dito. Lumalabas din na pang-4 na beses na pala itong may nagtangka sa buhay ng mayor ng bayan ng Sharifa Guac. Paniwala ni Mayor Ampatuan, hindi basta-basta ang may gustong magpatumba sa kanya. Hindi ko akalain na mga ganun mangyari sa akin. Sinong tao na ganun na kalakas na bari sa akin? Nagtataka rin daw ang alkalde kung bakit siya binawian ng security detail. Bigla lang naalis yung escort ko, doon na nagpasok yung lahat ng threat sa akin na ambusin ako. Sinusubukan pang makuha ang panig ng PNP tungkol dito. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Fit to participate o maayos ang kalagayan para humarap sa korte si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kinasuhan ng Crimes Against Humanity dahil sa kanyang madugong drug war. Ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court, nabusisi nila ang mga natanggap na report ng independent medical experts na sumuri kay Duterte. Doon lumalabas na kaya ni Duterte na gampanan ang kanyang procedural rights. Dahil dito, itinakda ng ICC ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa February 23. Hindi pa malinaw kung personal siyang haharap sa pagdinig. Maglalabas naman ng Pre-Trial Chamber 1 ng schedule at direktiba para sa pagdinig, kabilang na ang mga hakbang para matiyak ang sitwasyong medikal ni Duterte. Noong September dapat ang confirmation of charges hearing, pero ipinagpaliban dahil sa apela ng depensa na lumala ang kalusugan ni Duterte. Nahirapan na raw siyang maunawaan ang ebidensya laban sa kanya at intindihin ang mga direktiba ng mga abogado. Sinisikap pang makuna ng reaksyon ang kampo ng mga Duterte. Isang iligal na minahan ng ginto ang nabisto sa Opol, Misamis Oriental. Mahigit 20 ang arestado, kabilang ang 2 Tsino. May report si Marisol Abduraman.
Nilusob kahapon ng mga operatiba ng Northern Mindanao Police at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang 3 ektaryang minahang ito sa Barangay Tinggalan sa Opol, Misamis Oriental. Inireklamo ng ilang civil society group at environmentalist na sand and gravel extraction lang daw ang hawak na permits nito. Pero ang minimina pala, ginto. We validated those information at nag-conduct po tayo ng operation gold mining. Ginto, yung mga minimina po nila. Yung mga mineral ores na, sacks of mineral ores na nakuha natin is ipaprocess pa po iyon at yung magiging output po nun is yung gold. 24 ang inaresto. Ang nakagugulat, 2 sa kanila, Chinese, na itinuturong manager at operations manager ng minahan. Tumanggi silang magbigay ng komento sa media. Sa investigasyon ng mga otoridad, hindi mga taga-Region 10 ang mga nahuli sa nasabing illegal mining operation. Ang 2 namang Chinese national, wala raw na ipakita ni anumang dokumento. Kumpiskado ang halos 31 million pesos ng mga heavy equipment, gaya ng 2 backhoe. Iniimbestigahan kung gaano nakatagal nag-ooperate ang grupo sa minahan at kung may sangkot na government official. Marami na po talaga ang nabungkal, marami na po nasira po talaga ang nasabing area sa pagmimina po nila. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang isang dalagita sa Pototan, Iloilo nang mabaril ng may-ari ng tindahang tinangkaraw niyang looban. Ayon sa pulisya, madaling araw nang makarinig ng ingay ang may-ari ng tindahan na isang senior citizen. Sumilip siya at nadatna ng 16 anyos na kapitbahay. Sinubukan daw ng dalagita na manghataw ng 2x2, kaya nabaril niya ito. Tinamaan sa dibdib ang dalagita na dead on arrival sa ospital. Sinampahan ng reklamong homicide ang suspect, bagamat aminado ang pulisya na self-defense ang nangyari. Hindi humarap sa media ang suspect pero iginit niyang hindi niya balak patayin ang biktima. Naniniwala naman ang lola ng biktima na nautusan lang siyang manloob. Sinisiyasat ng DPWH ang 2 pang palyado umanong project sa Oriental Mindoro na mismong gobernador ang nagsiwalat. Ibang kumpanya ang kontraktor sa mga ito pero nasisilip ang koneksyon ng 2 opisyal ng DPWH. May report si Ian Cruz. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet files. Pagkatapos ng sheet files, saka ilalagay. Yun. Ang tawag nila doon ay ito, foundation field ng sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile. Mismong si Governor Bons Dolor ang nagsiwalat ng 2 pang palyadong flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Ito niyan ha. Hindi tayo nagawa niyan. Itineo sa mag-asawang Tubig River ang 2 proyekto. Sabi ni Governor Dolor, sa pagkasira ng mga yan, lumala ang baha sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. New Big 4J ang kontraktor ng 2 proyekto. Parehong sinimulan noong February 11, 2023 at ginastusan ng mahigit 210 million pesos bawat isa. Ang isa ay natapos ng February 5, 2024. Ang completion date naman ng isa ay December 10, 2023. Yung New Big 4J, today na ngayon, papadagan na natin ang demand letter to repair kasi subject of warranty yan. Roughly, nasa parang, ang estimate ata is nasa 20 plus million ang repair. Patuloy naming kinukunan ng pahayag ang New Big 4J. Kahapon, dinatna ng GMA Integrated News sa sarado at walang tao sa address itong nakalista sa mga dokumento ng DPWH. Signatory sa 2 proyekto si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Nakakulong siya ngayon at nililitis sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification dahil sa isa pang umunoy substandard na flood control project sa Nauhan. Dawit naman sa proyektong yan ang SunWest Corporation, pag-aari ng wanted ngayong si dating Representative Saldico. Tanong tuloy kay Secretary Dizon, bakit tila maraming substandard flood control projects sa probinsya? Mukhang kagaya ng 1st District of Bulacan, hawak nila ang region ng Mindoro. Meaning madali silang makagawa ng mga house show na project doon. No? Pinagkakakitaan nila.
Natanong din si Dizon kung posible ba ang koneksyon ng New Big 4J sa ngayon state witness si dating Yusek Roberto Bernardo. Posible kasi magapit na-establish na si RD, former RD Pakanan, magapit kay Yusek Bernardo. Kahit na nasa witness protection program si Yusek Bernardo, yung mga ganyang mga impormasyon, kailangan natin yung imbestigahan. Sinisika pang makuna ng reaksyon si Bernardo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi overloaded o lagpas sa kapasidad ng barkong lumubog malapit sa Basilan ayon sa Philippine Coast Guard. 18 sa mga sakay nito ang nasawi, 10 ang nawawala pa. Mula sa Zamboanga City, may live report si Jonathan Andal. Jonathan. Atom, sabi ng Philippine Coast Guard, hanggang ngayong gabi, meron pa rin silang search and rescue operation sa dagat ng Basilan. Hindi pa rin daw kasi sila nawawalan ng pag-asa na makikita pa rin ng buhay yung 10 pang nawawalang sakay ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Biglang nagising ang mga sakay ng Roro na MV Tricia Kirsten 3 pasado hating gabi. Lumulubog na pala ang barko na galing Zamboanga at patungong Sulu. Napasuot sila ng life vest. May ilang pumunta sa gilid hanggang tuluyang lumubog ang barko sa dagat malapit sa Balok-Balok Island, Basilan. Sa gitna ng dilim, palutang-lutang sa Sulusi ang mga pasahero. Desperado sa paghingi ng saklolo, todo kapit ang ilan sa mga pampalutang. Nakaresponde ang mga otoridad. Ang mga nasa jeep dinala sa mga pantalan ng Isabela City, Basilan, Jolo, Sulu at Zamboanga City. Agad ginamot ang mga sugatan at binigyan ng pagkain at kumot. Ang DSWD po ay inutusan na po ng Pangulo para po mabigyan ng karampatang tulong ang ating mga kababayan na naapektuhan po nito at nabiktima po sa nasabing incident. Sa ilang nakaligtas, sariwa pa ang sinapit nilang bangungot. Gising namin po, kumigilid na ganyan. Tapos na gano'n, seconds lang nagkukuha na kami lahat ng mga life jacket. Takbuhan na kami para sa buhay namin. May life jacket o kayo? Meron naman, pero karamihan wala. Wala silang information na nagsabi na may nangyayari na kasi ang sinabi lang nila, kuha kayo ng life jacket, talubog na yung barko. So nagpanikan lahat po sa ang tao sa itaas. 2 hours ago po kami na-rescue. Hindi pa ako lumungoy pero ginawa pa rin pero kasurvive ako. Ayon sa Philippine Coast Guard, 316 ang nasagip, kabilang ang 13 pulis. Isang pulis naman ang kasama sa 18 nasawi, 10 pa ang nawawala. We use naman a systematic base of search and rescue approach. Kasama po yun yung pag-compute ng current sa area na yan. Yung lakas ng hangin din, so kasama yan. Isa sa hinahanap ang lolang kasama ang 5 kaanak. Si Nordis Ondali Sawabi po yung pangalan niya. Baka may makakita po sa kanya. Sabi, yung naano pa daw yung barko, hindi pa tumaob talaga. Magkasama pa sila. Pero yung naglakihan na daw yung alon, no, nasiparit na sila. Nawawala rin ang on-duty cadet sa barko na si Kyle Punsalang. Ayon sa kanyang kapatid, nakapagpadala pa si Kyle ng mensahe na tumatagilid na ang kanilang barko. Sa aerial inspection ng Philippine Coast Guard, kita malapit sa pinaglubugan ng barko ang mga lumulutang na gamit ng mga pasahero at debris. May bakas din ng oil sheen o langis. Magtutulungan ng PCG at Maritime Industry Authority o Marina sa pag-iimbestiga sa paglubog ng barko. Batay sa ulat ng PCG at ni Basilan Governor Mujib Hataman, tumagilid ito at pinasukan ng tubig. May nagsabi ring pinasok na ng tubig ang barko bago tumagilid. Aalamin kung may sinalubong na malalaking alon ang barko. Sisilipin din ang seaworthiness nito. Batay sa website na marinetraffic.com, 1995 ginawa ang barko sa Japan at binili ng Allison Shipping Lines. Sabi ng Allison, nang matanggap nila ang distress call, agad silang nag-activate ng quick response measures at nag-deploy ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnayan daw sila sa mga otoridad habang patuloy ang search and rescue operations. Nagpaabot din sila ng pakikiramay sa lahat ng sakay ng barko, pati na sa mga pamilya nila. May teorya naman sa paglubog si Zamboanga City Mayor Kimmer Adan Olaso. Dati siyang kapitan ng barko at asawa ng isa sa mga may-ari ng Allison Shipping Lines. Basta may pumutok to na parang malakas sa baba. Sa baba kung nasan yung mga sasakyan po? Saan yung masasakyan? Baka yung lashing. Yung lashing materials, yung tumatali sa masasakyan. Kasi pag humampas yun, malakas yun eh.
So baka yun ang maaaring naputol at nag-giveaway. Tumagilid siya, yung mga equipment, yung mga truck na wala ng stability, yung cargoes, nag-ship siya sa one side lang lahat. Ni-rule out na ng PCG na overloaded ang Roro. 352 ang maximum passenger load nito. 344 ang sakay ng pasahero at crew ng madisgrasya ito. May karga ring mga truck ang Roro. Sabi rin ng Marina, naglayag sa pinahintulutang kapasidad ang Roro. Ato, may 7 pang pasahero ang nagpapagaling sa iba't ibang ospital dito sa Zamboanga City. Ayon po yan sa City Social Welfare Office. Ang sabi naman po ng mayor ng Zamboanga City, merong 10 survivor na pinili pa rin pong maglayag ngayong gabi. Papunta pa rin po ng Sulu. Sakay po ang ibang barko ng Allison Shipping Lines na nilibre naman daw yung kanilang ticket. Yan muna ang latest mula rito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jonathan Andal. Bago ngayong gabi, wagi si Alex Ayala sa unang sabak niya sa Philippine Women's Open ng WTA 125. May report si JP Soriano. Sa unang pagsabak ng Filipino ace at world number 49 Alex Ayala sa Philippine Women's Open ng WTA 125, natalo ni Ayala ang pambato ng Russia na si Alina Sharayeva. Sa set scores na 6-1, 6-2, nag-advance si Ayala sa round of 16. Pero hindi rin naging madali ang pinagdaanan ni Alex dahil sa isang punto ng kanyang laban ay nagkaroon siya ng medical timeout kung saan may 3 minuto rin siyang nawala sa court. Pero maayos din siyang nakabalik at naipanalo ang laban. Si Michael, excited na bumiyahe pa Maynila para manood sana ng laban ng Filipino tennis ace na si Alex Ayala sa Philippine Women's Open ng WTA 125. Pero sold out na raw ang ticket at ground pass na lang ang kanyang nakuha. Malungkot lang po kasi actually galing pa po kami Tugigaraw. Tugigaraw pa po kami galing para makapanood po sana. Gayunpaman, todo cheer pa rin si Michael para kay Ayala. Ilan pa sa mga nanood at nag-cheer sa unang laban ni Alex sa WTA 125 ay ang kanyang mga tiyahin at pinsan. You see, she's really that nice girl, mabait na bata, very grounded. And we love her for that. She has a very nice personality. She's always active in our family gathering, so I'm very thankful for that. She doesn't forget family. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News.